10:00 na ng gabi nang matapos ako sa trabaho sa bayan. Wala na halos tao sa kalsada at tanging iilang jeep at tricycle na lang ang dumadaan. Ako'y naglakad pa uwi sa aming baryo na nasa dulo ng mahabang kalsadang sementeryo ang daan. Tahimik ang paligid. Ramdam ko ang bigat ng hangin, parang may nakabitin na tensyon sa dilim. Tanging tunog ng aking mga yabag at huni ng mga kuliglig ang gumugulo sa katahimikan. Habang naglalakad, bigla kong napansin isang itim na pusa na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakatingin ito sa akin. Ang mga matay kumikislap na tila may liwanag sa loob. Hindi ko pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero ilang minuto lang ang nakalipas. Naramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko, ang pusa pala'y kasabay ko na. Tahimik lang ito, ngunit hindi ako iniiwan. Naisip ko ang sabi-sabi ng matatanda. Ang pusang itim ay malas, sumpa, at kasama ng mga nilalang sa dilim. Dahil doon, kinilabutan ako. Pero imbes na lumayo, lalo itong naglakad sa unahan ko. Para bang nangunguna ng daan. Nang makarating ako sa bahagi ng sementeryo, doon nagsimulang bumigat ang paligid. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Bigla akong napansin na ang ilaw ng mga poste ay kumikislap-kislap. Para bang may gustong sumira ng liwanag. At doon ko sila naramdaman. Sa gilid ng aking paningin, may mga anino. Hindi sila normal na anino na gawa ng bagay o tao. Sila'y nakatayo sa mismong dilim. Gumagalaw ng hiwalay sa kahit anong pinagmumulan ng liwanag. Parang mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Bawat paglakad ko, parang mas dumadami sila. Hindi sila lumalapit sa ilalim ng ilaw. Pero ramdam ko ang mga matang nakamasid sa akin mula sa kadiliman. Biglang namatay ang ilaw ng mga poste sa likuran at unahan ko. Maliban sa ilaw ng poste kung saan ako nakatayo, napakadilim ng paligid. Tanging ilaw ng posteng malapit sa akin ang nagbibigay liwanag sa daan. Nararamdaman ko, unti-unting dumarami ang mga nilalang na nakapaligid sa akin at nagkukubli sa dilim. Nanginginig na ako sa takot nang marinig ko ang mahinang pag-ungol ng pusang itim. Tumigil ito sa gitna ng daan. Tumingin sa akin. Tapos sa mga anino. Tumindig ang balahibo nito at umangil ng malakas.
halos parang leon na umaatungal. Sa iglap na iyon, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Unti-unting papalapit, dahan-dahan, parang pinipilit na lampasan ang liwanag. Habang lalong lumalapit, lalong lumalabo ang ilaw ng poste na siyang tanging nagbibigay liwanag sa akin. Hanggang sa halos magdilim na ang paligid. Ngunit ang pusa ay tumalon sa gilid ng kalsada kung saan pinakamakapal ang mga anino. At sa bawat pagtalon at pag-ungol nito, ang mga anino ay umaatras, nagkakawatak-watak at naglalaho sa manipis na usok. Patuloy siya sa pagtalon at pag-angil sa mga aninong nakapaligid sa akin. Ako na may nakatayo lang, nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang pusang itim, maliit na nilalang, ay pinipigilan ng mga aninong nagtatangkang lumapit sa akin. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting nagliwanag muli ang mga poste. Ang mga anino ay naglaho na, para bang tinangay ng hangin. Ang pusa naman ay naupo sa gitna ng kalsada, ngunit nakatingin pa rin sa akin. Lumapit ako. Gustong magpasalamat. Pero bago pa ako makalapit, bigla itong tumakbo papasok sa sementeryo at naglaho sa dilim. Ako naman, tumakbo ako ng matulin hanggang makarating sa bahay. Kinabukasan, kinausap ko ang isang matandang albularyo sa baryo. Ngumiti siya at sinabing, hindi lahat ng pusang itim ay sumpa. Ang iba, bantay. Siguro, ang pusang iyon ay alaga ng isang kaluluwang nagmamalasakit sa iyo. Baka siya mismo ang kaluluwang iyon. Sa kabila ng mga nangyari ng gabing iyon, ginusto ko pa rin maglakad at dumaan sa sementeryo dahil sa kagustuhang makita muli ang pusang iyon para magpasalamat. Ngunit hindi ko na muling nakita ang pusang itim. Pero sa tuwing dadaan ako sa sementeryo, hindi ko na nararamdaman ang mga anino. Para bang may bantay na sa aking tabi kahit hindi ko siya nakikita. Doon ko nalaman na hindi lahat ng dilim ay kayang itaboy ng liwanag, pero kayang pigilan ng isang kaibigan na di mo inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng. Magpapaalala, tumingin sa paligid, baka may matang nagmamasid.